Binabantayang surface trap sa timog silangan ng Mindanao, isa ng Invest Low Pressure Area. Magiging ganap na bagyo ba ito? Alamin. Amihan patuloy na magdadala ng malamig o maginaw na himpapawirin sa halos buong Northern Luzon, kaya lang dalang ulan patuloy rin dulot naman ng shearline hanggang sa Southeastern Luzon. Nalalabi ng bansa, maulan o isolated ng pag-ulan at gloomy rin ang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, January 12, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:33 na ng umaga. Stationary lamang ang lagay ng panahon natin dito sa Metro Manila na medyo katamtaman pero maula pa rin tayo at asahan pa rin na mas makulimlim ang hapon natin. Ngayong tanghali o magtatanghali ay medyo haze pa rin tayo, overcast at medyo umaaraw-araw. At tuloy pa rin ang ginaw, dala po ng hanging amihan at maulan naman sa may bandang silangan ng Luzon dahil naman sa patuloy na shearline na makikita natin dito sa Doppler radar imagery. So kung i-zoom in natin ang Doppler radar imagery para makita natin yung mga detalye na nasasakop ng Doppler radar. Yan. Aktibo kasi ang Doppler radar dito sa may bandang Bicol region mula kay Pag-asa. Makikita natin ang malawakan nito ng mga moderate and heavy rain showers at kalat-kalat ito sa ibang bahagi ng Camarines Norte. Maabot yan probably hanggang dyan sa may bandang Catanduanes na yan, ilang bahagi po ng Sorsogon, yan, Legazpi hanggang Naga. So ingat na lamang po mga kababayan natin dyan sa Kabikulan na asahan ang mga kalat-kalat at mga moderate to heavy rain showers na clusterize po ang umiiral. At kitang-kita naman natin sa Doppler radar, umaabot ng mahigit sa 20 mm na to 30 mm na buhos ng ulan po dyan. So, makikita natin, umaabot po o yung extension niya sa ibang bahagi ng Quezon Province at bandang Laguna. So, magiging maulan din o magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan din sa may bandang Quezon Province, kabilang na ang Laguna, kasama ng bandang Infanta Quezon, Polillo Islands, at papasok dito sa may bandang Santa Maria na ng sakop ng Laguna, yan, hanggang sa Pagsanhan po yan. Maaring umabot ang ibang bahagi sa Lukban, yan, sa may bandang Lukban, sa Pangil, yan. So, magdala na lamang ng payong mga folks. At maaring umabot yan sa Metro Manila, depende sa galaw nitong kaulapan na may dalang water vapor. So anytime po, pwede pa rin tayo magkaroon ng pag-ulan dahil kahapon nagkaroon tayo ng malakas na buhos ng ulan kahapon. So be ready na lamang anytime mga folks. So far, wala tayong nadedetect na aktibong lightning strike. So malamang bandang hapon po yan. Diretso agad tayo sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa Metro Manila. So sinasabi ko na kasama ang Caloocan yan at most of NCR na magiging ganito ang lagay ng panahon natin. Yan, medyo windy dito sa amin sa Caloocan ngayon, pumapalo sa maximum sustained wind na 17 km per hour. Then bugsong umaabot ng 48 km per hour yung mga bugso. Yan, so medyo windy tayo. Sa lowest of pressure na itala na weather station kininang 3:53 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. So mukhang yan na ang pinakamababa sa amin na 22.56 degrees Celsius siguro. Mukhang yan na siguro yung pinakamababa na maitala namin ngayong taon. Well, tingnan pa rin natin kung may bababa pa yan, pero sa sitwasyon ngayon kasi ay malakas yung easterlies, kaya hindi natin masiguro kung may bababa pa yan sa 22.2. Pero just in case, malamang ay ang 22.5 degrees Celsius na ang pinakamababang temperatura na itatala namin sa Caloocan ngayong taon siguro. So tingnan na lang natin mga folks. So mula sa lowest temperature namin ngayong araw, 24.8 degrees Celsius kanina madaling araw. Kahapon, pinaka-highest na sa amin, 30.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:51 PM. So ibig sabihin lamang yan, medyo pumapalo-palo ng ang aming heat index
nasa 39.6 degrees Celsius, so halos 40 degrees Celsius, pero comfortable pa rin na maituturing yan dito sa amin sa Caloocan. Pero bahagya na itong tumataas mula kahapon. Lumakas din kasi ang easterlies, kaya patuloy lamang na ganyan ang magiging panahon natin sa Metro Manila at most of eastern side at northern side ng Luzon. Sa PXA Simpson past 24 hours naman, nangunguna ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamainit pa rin na temperatura na 34.6 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio, tuloy pa rin ang ginaw na 14 degrees Celsius sa kanila. Yan, napakaginaw pa rin sa kanila. At sa inulan naman ng Borongan Eastern Samar, nakapag-total sila ng 25.6 millimeters na total rainfall. Umulan sa amin kahapon sa Caloocan, nakatotal kami na 15.9 millimeters. Bandang hapon na po ito. Yan, so in the last 7 days, total of 3 mm pa lamang ang katumbas nito. So, maaaring madagdagan yan. At sa whole month of January 2026, nasa 150 mm total rainfall na po kami. So, mukhang napakataas ng average rainfall namin ngayong taong 2026. Hindi kagaya ng mga nakaraang average na nasa halos 99 mm lamang. So, medyo nagbago yung klima ha. At sa ating outside humidity, 71%, medyo katamtaman, bumaba ito ng 1% since last hour. High pressure area tayo, 1,013 hectopascals, mabagal ang pagbaba nito since last hour. Low tide po tayo mga folks, pero maalon pa rin ha ang buong Northern Luzon dahil puro sa daloy ng amihan ha at yung salubungan dyan sa shear line. So medyo maalon pa rin dyan. Matik po yan, delikado po rin pumalaot sa northern seaboard natin, sa Northern Luzon, hanggang dyan sa may bandang La Union ha. Delikado po, malakas pong alon dyan dahil sa ating amihan, daloy ng amihan. Samantala sa Almanac, may katanghaling araw kaninang 6:24 AM at lulubog po ito mamayang 5:44 PM. At ang ating morning crescent, 36% illuminated ng pagsikat ng buwan. So, palubog pa lamang po ito ha at 17 degree elevation. So, palubog pa lamang po ngayon dyan sa may bandang western zone ang buwan. So, lulubog pa lamang po ito mamayang ngayong tanghali, 12:26 PM. At bukas na po ito ng madaling araw ng 1:34 AM magmo-moonrise. And sa lowest, sa ating local weather outlook, para ngayong Lunes at Martes magiging maulap pa rin partly cloudy ating umaga, maging sa hapon. Chance daw ng pag-ulan 100%, malamang posibleng mangyari gaya kahapon. So importante ang payong mga folks, lalo na't Lunes na Lunes, traffic. At sa Martes naman bukas ay magiging partly cloudy din ating maghapon. Mataas din ang chance na pag-ulan at 90% chance. High sa lowest pressure expected, maglalaro 29 to 30 degrees Celsius. Ang lowest pressure expected, 23 to 24 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang patuloy na shear line dito at yung accumulated ng maulap na panahon sa halos silangan ng buong Northern Luzon hanggang Southeastern Luzon. Siyempre, madadamay ang Metro Manila sa magiging maulap at posibleng kalat-kalat na pag-ulan. Expected ang mga isolated at kalat-kalat na pag-ulan sa buong Cagayan Valley. Yan. Kabilang dyan ang bandang Aurora Region, bandang Laguna, yan, hanggang Camarines Norte and rest ng bandang Bicol Region nga po. Pinakita natin sa Doppler radar kanina na malawakan ang nagiging pag-ulan ngayon dyan, nakalat-kalat pa po ito. Sa kanluran, bagamat katamtaman, medyo mas maaraw kayo sa bandang Ilocos Region, Ilocos Norte, kasama na ang La Union, Benguet, yan, sa Baguio, ilang bahagi ng Pangasinan, at Zambales, pero partly to mostly cloudy pa rin na magiging maghapon natin ha. Kasabay na maginaw na panahon dulot nga po ng amihan. Mula bandang Angeles, Pampanga, Bulacan, Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon nga po, magiging gloomy pa rin ang ating maghapon at tuloy-tuloy po yan this week po. Hanggang dyan na yan sa aabot ng bandang Batangas, maging sa bahagi ng Southern Luzon mula Marinduque, Romblon, Mapamasbate man yan, o Mindoro, especially sa may bandang Oriental Mindoro ay magiging maulap po ang panahon natin. Kalat-kalat din ng mga isolated rain showers at localized thunderstorms. Medyo katamtaman na muna ang umiiral sa bandang Palawan pero asahan ang isolated rain showers. May mga ilang moderate to some heavy rain showers tayo sa Puerto Princesa. Importante po ang payong mga folks. At sa buong bahagi ng Visayas, medyo katamtaman pero gloomy at maulap pa rin ang panahon natin at isolated din ng kalat-kalat na pag-ulan at may pagkilat at pagulog ang iiral sa most of eastern Visayas, northern and southern Leyte, southern part ng Bohol, Cebu, Negros Region, lalo na dito sa mababang bahagi ng Negros Region sa Negros Oriental hanggang Sipalayan sa Negros Occidental at sa Iloilo naman ang bandang Guimaras kasama na at ilang bahagi ng hilagang parte ng Panay Island na maulap kabilang ng Aklan, Rojas
hanggang dyan na yan sa may bandang Dumalag, Kulasi o sakop ng Antique area. Ay sa letter lamang na manghihinat katamtamang pag-ulan, so medyo titila-tila, importante magdala ng payong mga folks. At sa Mindanao naman, gloomy pa rin tayo, most of eastern section sa Mindanao. Mula sa may bandang Surigao del Norte, magiging maulap din tayo. Expected ang isolated rain showers sa localized thunderstorms, kasabay ng medyo hot, humid na panahon. Magkakaroon tayo na accumulated na surface trap dyan unti-unti within 48-hour period na po yan. So, importante po ang payong at ingat sa posibleng biglaang downpour ng ulan, posibleng flash floods. Kabilang na ang southern part ng Mindanao, especially dyan sa may bandang Sultan Kudarat, South Cotabato, General Santos City at most of Davao Oriental sa Katimugan. Kabilang na ang Sarangani, asahan ang moderate to heavy rain showers po dyan. Yan. Despite na maulap na panahon sa buong Coronadal, pataas na yan ang Davao del Sur at most of North Cotabato hanggang Maguindanao, kasabay na ng Pahilaga ay magiging maulap po tayo, bagamat partly to mostly cloudy at all times. Ganon din sa bahagi nga po ng Davao de Oro at Davao del Norte. Bagamat medyo sumisilip-silip ang haring araw at hot humid na panahon, kabilang na sa City of Davao, ingat sa isolated rain shower sa maghapon mga folks. Mula Central Mindanao hanggang northern part ng Mindanao ng Cagayan de Oro at Misamis Oriental, bagamat katamtaman, medyo umaaraw sa inyo pero partly mostly cloudy ang iiral, lalo na sa hapon, expected din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Hindi lusot dito ang Camiguin at most of Agusan del Norte sa Butuan, hanggang dyan sa bandang Bayugan, Agusan del Sur. Sa Zamboanga Peninsula naman, partly mostly cloudy din tayo, pero expected sa maghapon ng isolated rain showers and localized thunderstorms din. Most of northern part ng Zamboanga Sibugay at kasabay na ang ilang bahagi ng Zamboanga City at Basilan at Tulusulo na magiging partly mostly cloudy at isolated rain showers. Anytime magkakaroon din kayo ng mga moderate to heavy rain showers po. Makikita sa satellite imagery ang malawakan surface top na yan. Nag-extend yan mula yan sa pinaka low pressure area natin dito. Nag-extend po at mula sa may bandang Indonesian Peninsula, yung surface top dyan nagpapang-abot sa most of southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. So anytime magkakaroon tayo ng mga heavy rain potential dyan kabilang na ang Zamboanga Peninsula po at most of Sorsogon area. Yan mataas ang heavy rain potential at maaaring magpang-abot yan dyan sa buong Zamboanga Peninsula at most of Sorsogon area, Barm, at west portions ng buong Mindanao. Makakaranas tayo ng mga moderate and heavy rain showers po within 48-hour period po dahil sa surface trap. Ready sa inyong payong at alisto sa posibleng biglaang malakas na busang ulan na magbubunsod po ng mga pagbaha at wag sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Samantala sa ating mean sea level pressure o gust and MSLP mula kay GFS ito, associated po ito ng Pag-asa. Makikita po natin sa direct forecast ng Pag-asa WRF. Makikita natin within 24-hour period or 144-hour period, makikita natin ang accumulated ng surface top dito sa may bandang southeastern ng Mindanao. And then, pagdating po yan ng mga 14 o January 14 to 16 po yan, tuloy-tuloy, ay magkakaroon ng mababang atmospheric pressure na magdadala ng pag-ulan dito sa eastern sections po ng Mindanao. Ayan, kitang-kita naman po. Yung accumulated ng water vapor kasabay ng bugso ng hangin, yan, at least mga nasa 50 kilometers per hour around 50 kilometers per hour na nagpapang-abot sa eastern Visayas at eastern Mindanao. Yan. Yung atmospheric pressure, makikita po natin dito hanggang sa darating na po na weekend ay papasok po ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure o shallow low pressure area. Bababa ito ng 1,002 to 1,000 hectopascals. Kapag umabot sa ganyang kababa, just in case, ay posibleng magtaas si Japan Meteorological Agency pero hindi pa nagkakatugma-tugma yan sa ibang mga weather agencies So pwedeng mag-iba po yan. Ayan mababa, masyadong aggressive yung forecast ng GFS dito. Kapag ganyan kasi, tropical depression na yan kung tutuusin. Yan. Kay GFS pa lamang po yan So iba pa sa lumalabas kay ECMWF. So hindi pa natin mako-confirm kung magto-tropical depression yan. Ano man ang mangyayari, inireport na kahapon natin sa ating cyclone strike probability. Kahit hindi man yan maging active na low pressure area, malawak ang ulan po ang aabutin ninyo sa Eastern Visayas at most of Mindanao area
sa darating na bago mag-weekend po. Yan, mga between January 14 to 16. Ayan, maaaring mag-extend to 17 ha, ang susunod na this coming weekend hanggang sa January 18 na po yan, mga magta-third week ng buwan. So just in case lamang po may idea tayo na posibleng mapong magkaroon tayo ng low pressure area o active low pressure area, according yan kay GFS. Sa accumulated naman, kung titingnan naman po natin, ay within 24-hour period po yan, i-animate natin, ay magkakaroon ng pag-ulan sa most of eastern at southeastern sections ng Luzon. Magkakaroon din tayo ng mga ilang kalat na pag-ulan sa Metro Manila. Ayan, kitang-kita naman po. And then, kung i-extend natin yan hanggang this coming weekend, lalapit po yung shallow LPA na ito. Yan. Kung makikita niyo po, mga ulan ang dala nito sa most eastern sections ng Visayas at Mindanao. So, mga sa darating na weekend po, yan po ang mararanasan ninyo sa Eastern Visayas at Mindanao. Maaring mag-extend niya sa most of Central Visayas at Central ng Mindanao sa darating na weekend po, ngayong week na ito. So, medyo ready po tayo mga folks at kitang-kita naman po sa accumulated precipitation forecast. At mula naman sa 6 hours SWOT and accumulated rainfall, yung accumulated yung mga magiging total of most of rainfall, makikita nyo po ang apektado ay most of eastern sections ng Visayas at Mindanao. Sa Luzon naman dulot po ng Shiline ang most areas ng Cagayan Valley, Isabela, yan. Hanggang dito na sa may ng southeastern Luzon. So most of eastern sections ng bansa natin ang mas mataas ang accumulated rainfall. Meron sa Metro Manila pero mapapansin natin mababa ang accumulation. So probably isolated yan, biglang bubuhos sa atin, din titila din kagad. So, hindi ganon kataas ang accumulation ng ulan sa Metro Manila at most of western sections ng Luzon. Yan. At yung epekto nga po ng low pressure area, just in case mag-shallow ito or maging active, just in case po, hindi masyado concentrate dito sa Eastern Visayas yung accumulated rainfall niya within 6 to 24-hour period po na accumulated rainfall. Yan. So, iba po yung lumalabas dito kay GFS. So, maaaring hindi yan kapareho kay ECMWF. So, i-confirm natin maigi pa sa susunod na Betwek 4 oras kung ganyan ang magiging forecast track niya. Dahil kung makikita naman natin, hindi masyado magiging malawakan ang pag-ulan sa halos silangang bagay ng Visayas at Mindanao. Pero at least aabot sa at least 50 mm to 100 mm ang maaaring abutin na ulan sa Eastern Samar Region at Eastern part ng Mindanao sa darating na weekend na ito. Itong week na ito na darating. Yan. Mga starting yan, mga Thursday hanggang Sunday. Yan. Mararamdaman ninyo yan sa Eastern Visayas at Mindanao. Ganon din sa Luzon dahil po sa Shiline. Matindi ang accumulated rainfall. Maabot daw ng more than 200 mm. Within 6 to 24-hour period po yan na tuloy-tuloy. Yan yung approximate na forecast na kapag tuloy-tuloy po na accumulated rainfall, sa loob ng 24 oras, ganyan ang posibleng abutin ng accumulated o total rainfall sa inyo kapag maghapon ang magiging pag-ulan po. So at least may idea na po tayo at makikita natin sa nalalabi naman sa hindi masyado sa may bandang kaluran. Most of eastern sections lang talaga ang magiging mataas, ang magiging accumulated rainfall po, maging sa pagdaan po ng low pressure area. So malinaw yan mga folks at least may idea na tayo. Diretso agad tayo sa ating tropical cyclone sector o computer-generated tropical cyclone sector. Again, hindi gumagana yung ating closed real-time natin ha. Yan, hindi yan updated, hindi yan gumagana sa ngayon. Pero gaya na po na sinasabi natin, meron tayong backup. Since wala po dito sa pinaka-real-time, yan, walang update tayo na closed real-time, meron tayong backup, yung tinatawag kong fail-proof data. Although, ang ano nga lang nito, ang update nito, every 6 hour nga lang. Every 6 hour yung update nito. Most of 6 hour, pero 1 hour po ang refreshing ng data niyan. So, maaring hindi siya every 6 hour or within 6 hour, maaring biglang nagbabago yung location. So, tingnan po natin dito sa may bandang fail-proof kung hindi gumagana yung ating close real-time dahil wala tayong idea sa infirmary ng Hawaii bakit hindi gumagana. Pero meron tayong backup. Ito yung hindi nagfe-fail na data. Tuloy-tuloy lamang. So, mula kaninang 8 o'clock AM na mataan sa layong 1,340 km southeast ito ng Davao Oriental sa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Kanina yan.
Yan. So, initially pa lamang ito, invest pa lamang at makikita natin yung legend, yung kulay niya, kulay yellow pa lamang. Ibig sabihin, within or next 24 hours, mababa pa ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo o active low pressure area pa. Mababa pa ang tsansa niya. Although under monitoring na siya, kaya lumabas na ito sa ating monitoring sa tropical cyclone sector. So, nasa central air pressure nito, 1,009 hectopascals. Yan, 1,009 hectopascals pa po. So, medyo mataas pa po yung atmospheric pressure niya. Thunderstormy pa ang indication, pero makikita natin, mataas po yung accumulated niya na surface trap, malakas o malawakang ulan po magiging dala niya. Kung sakaling magtuloy-tuloy yan, dahil kikilos po ito, pahilagang kanluran, yan, magwe-west sa northwestward po yan, hanggang this weekend, ganyan po magiging galaw niya. Dahil makikita naman natin yung galaw ng hangin dito sa Timog Silangan ay pa northwest ang galaw niya o west-northwest. So yung malawakang ulan na dala nito, maaring magpang-abot niya sa Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Pinakita ko sa inyo sa accumulated and MSLP forecast kanina. Magdadala po yun ng malawakang ulan most of eastern sections ng Visayas at Mindanao. Malamang darating nga po nito sa darating na weekend po. Pagitan niyan between siguro mga Thursday starting, mga January 15 hanggang January 18, 2026 po yan. So medyo paghandaan po ninyo yung mga araw na yan, lalo na sa eastern sections ng Mindanao at Visayas. Yan. Siyempre, ang Northern Luzon pa rin patuloy pa rin tayong uulanin yan, dulot po ng shear line, kaya alisto pa rin po tayo nitong week na ito mga folks. So makita natin mababa pa ang tsansa sa loob at sa susunod na 24 oras. So hindi pa natin pwede i-conclude kung ito ay magiging isang malakas o ganap na bagyo. Sa ngayon, isang shallow low pressure area lamang ang maaaring muna nating masabi ngayon na magiging organized development niya paglapit niya dito sa may bandang Mindanao o Eastern Visayas. Sa darating po na weekend po, just in case po. So, wala pa po tayong pwedeng itaas na category kung magto-tropical depression ito this weekend. Tingnan po natin muna sa susunod o within 48-hour period kung magkakaroon pa ito ng mas organized development or mas tataas at yung kanyang LLC, matatanaw na ba natin maigi? Yan ay aalamin muna natin sa loob ng 48 oras. Base sa ating floating satellite imagery, medyo mababa pa yung kanyang low level convection, pero medyo hilaw pa. Pero at least nagkakaroon siya ng bahagyang Coriolis circulation dahil malapit siya sa equator. So, normally, nagkakaroon ng medyo oscillation o yung Coriolis circulation, ayan. Kaya nagkakaroon siya ng medyo low level convection. Makikita nyo po yung circulation niya dito. Yan. Pero kung ma-double check natin using Dvorak, ay makita natin ay napakahilaw pa po at wala pang gaanong center na nakikitaan natin dito sa Dvorak. So, ibig sabihin, ay unlikely pa itong mag-develop talaga na mag-iisang ganap na bagyo. Yan. Malinaw naman sa Dvorak image, yan, sa Dvorak wala tayong nakikitaan na center wall o centrifugal center ng isang bagyo. Wala pa. Puro water vapor pa lamang dahil sa mainit ang sea surface temperature dyan. So nagkakaroon lamang ng pagsingaw, then nagkakaroon ng medyo slight circulation. Dulot po yan ng Coriolis effect. Pero yung pinaka-eyewall ng bagyo, sa ngayon, wala pa tayong natatanaw. Base na rin dito sa Dvorak. So, malabo pa. Hindi pa talaga natin maaring makonclude sa ngayon kung ito ay magiging ganap na bagyo pa. Antay-antay muna tayo within 48-hour period kung ito ay mag-o-organize pa. Well, sa mga forecast and symbols, sa ngayon, wala pa pong nakikitaan. Hindi kagaya dito sa may bandang Southern Hemisphere na may mga aktibo po tayong forecast dyan. Ayan, may bagyo pa nga sa may bandang Australia. Yan, sa ngayon meron. Sa tropical cyclone track combination, meron din sa Southern Hemisphere. Ayan, may typhoon category. Pero mapapansin natin, malayo naman siya. Hindi siya aabot ng bandang Madagascar or Mauritius man lang, island. Pero ayan, medyo may bagyo dyan sa Southern Hemisphere. Yan. Sa may bandang Australia, wala, pero forecast prediction pa lamang na posibleng magkaroon ng aktibong bagyo. Pero dito sa Western Pacific sa ngayon, wala pa talaga. Hindi pa lumilitaw si 91W. So anyway, si 91W po ito So wala tayong idea kung saan nabuo itong si 90W. Pero malamang dito yan sa may bandang nung nakaraang buwan siguro, nagkaroon ng 90W siguro dito sa may bandang Brunei.
Pagitan po ng Southeast Vietnam at Brunei, Malaysia nung nakaraan. Nagkaroon ng mababang atmospheric pressure dito. Kaya lang napaka-shallow niya. So siguro itinaas yan as 90W pero hindi yan lumitaw sa ating tropical cyclone sector. So wala tayong idea mga folks sa ngayon. Yan. So either way, kung ito yung magiging unang low pressure area natin na papasok sa PAR this weekend, malamang maituturing natin kauna-una ito na yung unang shallow low pressure area o low pressure area na nabuo ngayong taong 2026. So at least abang-abangan muna natin mga folks. Yan, may idea na tayo at medyo makapagpepe po tayo kasi kahit hindi man maging bagyo yan, magdudulot pa yan ng malawakang ulan na magbubunsod po ng mga malawakang pagbaha. Kaya yun ang medyo iingatan natin mga folks. At silipin naman natin ng Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa lagay nitong C91W. Silipin agad natin yung magiging West Pacific Basin niya. Yan, within 24-hour period to 48-hour period. Mapapansin natin nagkakaroon na ng at least 20 to 25% tropical cyclone probability dito sa may bandang southeast of Mindanao. Ayan, nasa may bandang Palau. Yan, pwede nating ma-zoom in. So, makikita natin napaka-shallow niya o buhaghag pa. Hindi siya pulido pa sa ngayon, pero mababa ang atmospheric pressure. Cyclonic, yes, medyo mataas, at least moderate to strong. Pero gaya na po ng sinasabi natin, epekto yan ng Coriolis circulation. Malapit kasi sa equator. Yan. Favorable, yes, medyo mataas, kaya lang disorganized po siya. So, hindi ganon kapulido yung sirkulasyon niya. Tingnan natin kung bumitaw yan sa pagiging Coriolis at magkaroon ng central wall o eye wall man lang. Ngayon, wala pa sa ngayon tayong nakikitaan. Horizontal anomaly, mataas. Well, dahil yan sa epekto ng easterly trade wind. So, mababa atmospheric pressure. Magkakaroon niya ng tropical cyclone horizontal anomaly. Normal po yan. At cyclonic. Kaya lang, disorganized nga po. So, antay-antay muna tayo kung yan ay magkakaroon pa ng more organized development within 48-hour period. Yan. Napaka-uncertain pa o napaka-erratic pa ng forecast nito sa ngayon. So, mula sa tropical global spectral model natin, makikita po yung pagpasok po ng shallow low pressure area na to. Siguro estimated pagpasok ito ng PAR probably mga January 13 daw. Ayan, according dito mga January 13 expected daw na nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. So, bukas. Mukhang bukas ang pinapakita nito. Kung hindi naman bukas, ay baka sa Miyerkules. Yan. Kung hindi bukas, sa Miyerkules, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. So, posibleng magtaas ito si Japan Meteorological Agency. So, magbabase si Pag-asa kay Japan Meteorological Agency kung tatawagin itong isang INVES or maging tropical depression. Depende yan sa atmospheric pressure dahil kung titingnan din natin yung atmospheric pressure kasi medyo mataas. Pagkapasok nito ng PAR, by siguro kung bukas or sa Miyerkules, pagpasok ng PAR, makikita natin mataas pa yung atmospheric pressure niya, 1006, yan, hanggang 1004, pinakamababa siguro 1004 hectopascals. According dito at nagdadala na ito ng pag-ulan sa may bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao area. Yan, according yan dito so maaaring shallow low pressure area lamang ito o mahinang low pressure area, depende sa development nito pagdating po ng Thursday and Friday this week. Yan. So, nanatili siyang 1004. So, maaaring maliit ang tsansa na magtaas as tropical depression. Pero, maaaring tawagin yan as shallow low pressure area ni Pag-asa sa darating po na bandang kung hindi man Thursday or Friday. Yan. Estimated ko lang po yan mga puksa base dito sa ating nakikita natin sa mean sea level pressure. Paglapit nito sa may bandang Eastern Mindanao hanggang Eastern Visayas area. Halos didikit yan dito. Yan, ganyan. So dito halos parang babalandra sa bandang Bicol region. Kay GFS naman, halos dito lang siya sa may dagat dadaan. So malayo pa yung mga forecast nila dalawa at sa ECMWF iba rin ang lumalabas. Yan, mabigat yung computer models kaya hindi natin nakikita masyado dito pero lalabas ay ganun ang ine-expect natin na makikita natin sa mga forecast ng iba't ibang mga weather agencies. So at least meron naman tayong mga backup dito kung hindi man lumilitaw itong ating multi computer models.
meron tayong backup gaya ng global spectral model, makikita natin ay ganito ang nakikitaan ang paglapit nito. So, tugma naman sa tropical cyclone strike probability natin within 120-hour period po, kung do-double check natin, ay ganon din ang magiging trajectory niyan. So, ng kanang araw ay nag-post na po tayo ng tropical cyclone probability, yung tropical cyclone forecast prediction natin, na version natin ha, sa PMO Weather FB page. So, may idea na kayo kapag yan ay lumapit nga po sa may bandang Eastern Mindanao or Eastern Visayas nitong darating nga po na weekend. So, tingnan natin, in 120-hour period po yan. So, kung within 120-hour po yan, hanggang Miyerkules po yan, hanggang Thursday, ang approximate ahead of time na magiging forecast ng tropical cyclone genesis nito. So, makikita po natin, mataas po yung magiging epekto sa may bandang Eastern Visayas. Siyempre, makikita natin base sa kulay dito, at least hanggang 10 to 20%, apektado rin ang Kabikulan o most of Southern Luzon. Sa Metro Manila, halos 5%. So, posibleng abutin tayo na makulimlim na panahon, mga isolated rain shower, pero hindi singlala kagaya ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So, base dito, January 16 po ito. So, malinaw, mga bandang Thursday o Friday na. Yan, nandito na yan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. So, mataas ang strike probability nito sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Naglalaro 60 hanggang 80% na mas apektado kung hindi man ito maging ganap na bagyo. So, yung dalang ulan nito, mas mataas sa Eastern Visayas at Mindanao sa darating na weekend. Mag-ready-ready po tayo mga folks sa posibleng dalang baha nito mga folks ha. So, at least makapag-prepare tayo kahit na hindi man ito maging tropical depression. Yung ulan po ang medyo paghandaan po natin. Yan. So, yun po. Mukhang yan po unang low pressure area natin ngayong taong 2026. Ngayong unang buwan ng January. Well, hindi naman naiiba yan nung nakaraang taon. Nagkaroon din naman tayo ng last year, mga January din. Nagkaroon din naman ng low pressure area sa bandang Eastern Visayas at Mindanao din. Normally yan dahil mas mainit nga po dito. Lalo na't nagde-descending na po yung ating amihan season. Tapos na po yung pinaka-peak ng ating amihan. So, nagbabago unti-unti. Unti-unti na namang tataas yung range ng init ng araw. Dahan-dahan na naman yan. Hanggang sa papunta na naman tayo sa araw ng tag-init. Kaya habang malamig pa po, ngayong January hanggang February, enjoy na po natin mga folks, lalo na dito sa Luzon. Dahil pagpasok po ng February, yan na po yung huling bugso ng ating amihan. Hanggang sa magkakatapusan ng February, asahan na mag-uumpisa na magkakaroon na naman tayo ng bagong transitioning ng klima mula sa amihan season into hot dry season, which is ito na naman yung napakamaalinsang panahon na naman natin na darating. So, yun lang ba po pinaka-initial natin mga folks, at diretso agad tayo sa ating ulat lindol. So far, wala tayong aktibo o malakas na pagyayanig dito sa ating seismograph sa Caloocan. Yan. So, may mga maliliit lamang na mga minor earthquakes to moderate. So, diretso agad tayo sa data feed ni PHIVOLCS. Well, merong dalawang magnitude 4 na na-detect dito. Yan. Bandang Mindanao na naman sa may bandang southeast ng Maragusan, Davao de Oro. Yan. May magnitude 4.5 po yan. So, mababaw ha. 7 km. So, malamang intensity 3 ang naramdaman sa paligid ng Davao de Oro maging sa bahagi ng Davao City. Magnitude 4.5 po yan, at yung isa naman malayo, bandang Balut Island na naman. So, nagkaroon kasi na malakas sa pagyanig dyan, malamang nag-follow up lamang na may magnitude 4.3 dyan sa area na yan. Malalim naman at 205 km depth, so hindi masyado ramdam dito sa bahagi nga po ng Davao Occidental or sa halos buong Southern Mindanao. Hindi naman gaano ramdam yan. Sobrang layo naman niya. Yan. Magnitude 4.3 po ito na may 205 km epicentral depth. Naganap ito kaninang madaling araw, 4:09 AM. At dito naman sa may bandang Maragusan, Davao de Oro, naganap 1:28 AM naman ng madaling araw. And the rest, patuloy pa rin ng aftershocks, kabilang na lamang sa may bandang Manay, Davao Oriental pa rin ha. Kaya mag-iingat pa rin po tayo dahil marami ang naging total clustered earthquake ngayon dyan sa may bandang Manay, Davao Oriental. Total 140 na po yung total. Sa bandang Bogo, Cebu naman, around 24. So, medyo konti
yung pagyayanig dito sa may bandang Bogo, Cebu. Ang mas marami ngayon sa may bandang Manay, Davao Oriental. So maging alisto at mag-iingat pa rin po tayo mga folks. At diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Yan, for the month of January 2026. Yan, bilangin natin, total of 434 earthquakes na po tayo. 411 dito is magnitude 2.0 pataas, 17 sa magnitude 4, apat na po yung ating magnitude 5. So, marami kaagad tayong magnitude 5 ngayong buwan at dalawang magnitude 6 na pagyanig. Nagkaroon pala tayo ng secondary magnitude 6, pero dyan naman yan sa may bandang Balut Island. Malayo naman ito. So, medyo safe pa rin tayo kahit papaano. Maliban na lamang sa may bandang Manay, Davao Oriental na nagkaroon nga ng isang magnitude 6 dyan. So, hopefully ay walang nagkaroon na ng crackings dyan. Mag-ialisto pa rin tayo sa bahagi na ng Manay or bandang Caraga dahil sunod-sunod pa rin yung mga clustered earthquake dyan. Base dito sa cluster earthquake natin, nasa total of 150 plus to 160 plus ang clustered earthquake total natin ngayon dyan. Ayan, sa may bandang Manay, Davao Oriental sa paligid. Yan. At sa may bandang Bogo, Cebu naman, ang cluster ay kung lalapitan pa natin ng konti, around 41 po yung total earthquake. So marami-rami pa rin dito sa may bandang katimugan ng bansa. Sa Luzon, gaya na lamang sa may bandang Ilocos Region, around 27 hanggang dyan na yun sa may bandang La Union. At sa may bandang paligid po ng Batangas, 18 lamang ang mga pagyayinig dyan. Yan. Meron na rin sa malapit sa bandang Legazpi ha, pagitan po yan ng Catanduanes, nagkaroon ng at least 5 mahina naman na pagyayinig, pero at least malamang ay typically ay may mga paggalaw din tayo sa may bandang Eastern Pacific Plate dyan, kaya maging handa pa rin tayo, medyo alisto pa rin tayo anytime mga folks. Hindi natin alam ang mga susunod na mangyari, pero at least may idea tayo sa mga posibleng susunod na mga pagyayinig anytime, lalo na dito sa may ng kalurang parte ng Luzon. Masyadong tipid po yung galaw ng mga tectonic plates dyan or subduction plates dyan. Ibig sabihin, nag-accumulate na po yung mataas na pressure dito sa Manila plate natin, kaya hindi natin pwedeng baliwalain yan mga folks. At silipin naman natin yung lagay ng bulkan na si Mayon, dahil mula kahapon hanggang kagabi na-detect na po ng Miroba yung abnormalities ni Mayon Volcano. Yan, kahapon. Papapansin natin, tumaas na po yung kanyang variable radiated power. Mula kahapon, umabot na sa 129 megawatts. So, medyo abnormal na siya. Ngayon, so far, walang na-detect dahil siguro sa maulap na paligid. Pero mataas yan. Naka-active na po yung thermal anomaly niya. Yan, 121 megawatts po. So, malinaw na nagkakaroon ng magma intrusion si Mayon Volcano. Yan. Dito naman sa CIMS, aktibo na rin. Medyo may mga nadedetect na rin na ash flow. Yan. Kung makikita nyo po dito, nagkakaroon na rin siya ng bahagyang ash flow na nadedetect sa satellite ng satellite AHI. Yan. Medyo under monitoring na sila dyan. Kahapon nakita ko, nagkaroon na rin ng ash vapor na natatanaw dyan. And then, sa status ni Mayon Volcano, ngayong araw, nakataas pa rin yung lava, mayroong flow effusion na daw. So, normally po yan kapag masyado ng upwelling yung magma. So, mayroon ng inaasang lava dome and lava flow effusion. 133 rockfall events po na may 37 pyroclastic density. So, tanaw na tanaw yan ng mga kababayan natin sa Albay. At yung pagdaos-dos ng lava ay ongoing pa rin at may mga mahihinang weak tremors na rin. Yan, base dito, indicated na po dito sa bandang west sections ng Lingaw. Kitang-kita po, fairly naman. So, natanaw yan lalo na sa gabi. SO2 emission, 526 tons a day since January 11. So, kahapon po yan, measurement. So, patuloy pa rin ang aktibidad nitong si Mayon Volcano sa mga may mga sensitibong mga baga. Magmask po tayo dahil hindi maganda sa baga ang nasisinghot natin yung singaw nitong si Mayon. Yan. SO2 din yan. So, medyo masama yan sa baga.
So magmask po tayo mga folks kahit na hindi naman gaano kalala pa yung pagsingaw ng kanyang SO2 o yung sulfur dioxide flux. Pero kasi kung tuloy-tuloy po yan, lalo na yung dumadaos-dos yung lava flow effusion, ay medyo hindi maganda yan na nasisinghot natin. Lalo na't mas malapit halos malapit sa 6 kilometer permanent danger zone ang mga kababayan natin nakatira dyan. So magmask po tayo. So pinagbabawal pa rin ang dumaan na anumang aircraft. Asahan pa rin ang rockfalls and landslides, so yung mga avalanches at nangyayari na nga po dahil po sa effusion ng lava flow, ballistic fragments, yan, yung pyroclastic density, so posible ang mga ilang phreatic kung sakali man at yung maaring lahar kapag nagkaroon ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Asahan niyo po yan dahil nararanasan ngayon natin ang mga pag-ulan dyan sa Bicol region. So mag-ingat na lamang po mga folks, kabilang nasa mga taga-Albay na nakakaranas din ng malawakang pag-ulan ngayon dyan hanggang Catanduanes area. At narito naman ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Lunes, January 12, 2026. At hanggang dito lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, January 12, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na. Sa ating report at asahan lang natin na magiging gloomy pa rin at expected ang isolated rain showers ngayong hapon ha. So be ready ang mga payong mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.